Isang pinagpapalang pagkakataon po para sa ating lahat. Tayo po ay nasa ating online midweek encounter with God. Isang pagsasama-sama sa diwa ng pagsamba, panalangin at pagdulog sa ating pong dakilang Panginoon. Ngayong araw po ay ating pagbulay-bulayan ang unang sulat ni Pedro, unang talata, versikulo 3 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa libingan. At ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Tayo manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa pagkataon na kami po ay nagsasama-sama. Dumudulog po kami sa iyo. Salamat sa iyong banal na presensya, sa kayamanan ng iyong pag-ibig at kadakilaan mo, Panginoon, sa lahat ng pagkataon. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala, pagindapatin na tumanggap ng iyong pagpapala. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Nakaraan lamang po ay ating ginunita ang Holy Week, ang ating pong selebrasyon sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Sabi ni Apostol Pablo dito ay, let us give thanks to God. Laging magpasalamat sa Diyos sa kabutihang ginawa niyang ito para sa atin. Pagpapasalamat sapagkat masagana ang kanyang pag-ibig para sa ating lahat at ang lagi nating sinasabi, we do not deserve, hindi tayo deserving doon sa pagpapala ng Panginoon. Pero ipinagkaloob pa rin niya para sa atin dahil sa kanyang biyaya at laki ng pag-ibig. Sa ating pagbubulay-bulay sa mga bersikulong binasa natin, ilang mga bagay po lamang ang bibigyan natin ng diin. Number 1 po, it's about our new life. Sabi niya po dito sa binasa natin, because of His great mercy, He gave us new life by raising Jesus Christ from death. Bunga ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, binigyan tayo ng bagong buhay ng ating Panginoon. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ay nasa spiritual na kamatayan, nakahiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Sapagkat siya ay banal, tayo ay makasalanan. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan. Yan naman yung nature niya. Siya ang nag-initiate ng salvation. Sabi natin, yung Ama, binigyan niya yung kanyang bugtong na anak, and the Son Himself gave His life. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sa kamatayan niya sa krus, sinasabi natin na Jesus paid it all. Binayaran ng Panginoong Kristo ang kasalanang hindi niya inutang sapagkat umutang tayo ng hindi natin kayang bayaran. Yan po yung sinasabi natin doon. Isa sa huling 7 wika ng ating Panginoong Kristo sa krus ay titilistay. Ang titilistay ay marami siyang kahulugan. Isa na doon ay it is a business term. Siya ay economic term. Nang ibig sabihin, kapag ang isang negosyante ay sumigaw ng titilistay, ang ibig sabihin, yung kanyang inutang na puhunan, paid until the last centavo. Nabayaran na lahat at wala nang natira. Kaya ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo ay
nagbigay sa atin ng katibayan na binayaran niya, yung kanyang pagkabayubay sa krus. Totoo po yung sa halip na tayo siya ang namatay, siya ang naparusahan, siya ang nalibing sa halip na tayo. At kasama po doon yung sa pagtulo ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay nahugasan. Yung kasalanan natin na pulang-pula na katulad ng dugo ay nahugasan ng banal na dugo ng ating Panginoon at naging katulad ng niebe na puting-puti. On that way, Jesus Christ cleared the way of us sinners going back to the Father. Ibinabalik tayo ng kamatayan ng ating Panginoong doon sa ating Panginoong Kristo, sa ating Diyos Ama. Kaya po, pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin, ang ibig sabihin po ay tayo po ay na-born again, ipinapanganak tayong muli. Kaya mayroon tayong new life na ipinoprocess upang ang ating pong pagkatao ay magkaroon ng panibagong direction sa tulong ng ating pong Panginoon. Number 2, because of that new life, we have also living hope. This fills us with a living hope, and so we look forward possessing rich blessing. Hindi tayo exempted sa kabila ng tagapagligtas, hindi tayo exempted na tayo po ay magkaroon ng pagsubok, problema, kawalan, kaguluhan, mga discouragement sa buhay, o yung mas kinatatakutan natin sa lahat ay magkaroon ng sakit at karamdaman. Pero kapag dumating tayo sa punto na ito, ang ibig sabihin, this is not the end. Because we know that Jesus Christ is alive and we have a living hope. Lahat tayo dumaan man sa ganitong pagkakataon, pero hindi pa yan ang katapusan. Sapagkat mayroong tayong Panginoong Kristo na siyang magpapatagumpay sa atin doon sa mga pagsubok na yan na ating pinagdadaanan. Lagi ko pong ibinibida ang Diyos dito sa pagsubok na pinagdaanan ko mismo. Nung ako ay nagkasakit, I was diagnosed to have colon cancer. At nakahanda na ako noon. Siyempre, wala ka naman ng magawa. Kukunin ka na ng Panginoon. Pero mayroon din tayong prayer na tayo ay samahan ng Panginoon at pagalingin. At yun nga ang ipinagkaloob niya sa atin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kagalingan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Sa akin naman noon ay parang sinasabi ni Apostol Pablo na to live in Christ, to die is gain. Kung mamatay ako at kukunin ako ng Panginoon, wala na akong magagawa. Pero salamat sa Diyos sapagkat yun nga, ibinigay niya sa akin yung biyaya na ito ng kagalingan at aking ngayong ipinapatutuo sa inyo na sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nating mga pagsubok, mayroong biyaya ang Panginoon na tayo ay kanyang pagtatagumpayin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, dumaan man tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok na yan. Mayroong Diyos na magbibigay ng tagumpay sa ating lahat sapagkat yan ang kanyang pangako. May buhay na pag-asa, ang ibig sabihin, walang klase ng pagsubok na wala ka na gupo ka na, natalo ka na. Kundi mayroong pang tagumpay sa lahat ng mga ito dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit natin sinasabing walang talo sa Panginoon? Halimbawa nga, yung example ko sa inyo kanina na kung nagkasakit ka, kung nagkasakit ako at kukunin ako ng Panginoon, mayroon naman siyang ipinangako na buhay na walang hanggan. Dito sa verse 4, sabi niya, makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit.
At yun yung pinakamalaking regalo ng Panginoon sa atin, na tayo sa kabilang buhay ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Walang talo. Sapagkat ang Panginoon, katulad ng ebidensya ng kanyang muling pagkabuhay, tayo man, kung tayo ay mamamatay, mayroon pang buhay sa kabila. At doon nga natin tatamasahin yung buhay na walang hanggan. Pero habang nandito pa tayo sa lupa, ang sinasabi dito sa verse 5, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Habang hinihintay natin ang pag-ibig ng Diyos nandyan, His sustaining grace, His divine protection is always there for us. Makakaasa tayo na nandyan yung Diyos, panig sa atin. Siya ay lagi niyang iniisip yung para sa atin. Yun yung isang magandang bagay na pinanghahawakan natin sa Panginoon. Ang sabi niya dito ay, hanggat hindi dumating yung panahon ng katapusan ng panahon, nandyan yung Diyos para tayo ay sasamahan. Sa isang bahagi ng Holy Communion, doon sa litanya, ang sinasabi doon ay, iingatan ng Diyos ang ating espiritu at katawan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Yun po yung sinasabi niya dito sa verse 5. Nang ibig sabihin, ang Diyos na mabiyaya, totoo po yung kanyang pangako na tutuparin niya lahat ng ating mga pangarap, gagawin niya lahat ang mga yon para sa atin. At yun po ang isang magandang bagay na pinangahawakan naman natin sa Kanya. Mga kapatid, habang nandito tayo sa lupa, tayo po ay umakto na isang Kristiyanong nagtagumpay dahil sa tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. Walang pagkakataon na tayo ay mukhang Biyernes Santo. Amin po ba? Sapagkat tayo ay pinagtagumpayan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Sa halip na tayo maging mukhang Biyernes Santo, dapat tayo ay laging mukhang linggo ng pagkabuhay. Masaya, mayroong joy sa ating mga puso, tayo ay naglilingkod sa Diyos, tayo ay nagpupuri ng walang kasing saya, sapagkat yan po ang biyaya na inilaan niya para sa atin. Mayroon nga akong nakita, pinost ko nga po ito. Sabi niya, Friday is tough, Saturday is tougher, but Sunday is coming. And on that Sunday, Jesus is alive. And He is alive forevermore. Isang pagpapala na maranasan nating lahat ang kanyang biyaya, sapagkat pinagtagumpayan ng Panginoon ang lahat ng gawain ng kaaway sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat pwede tayong mabuhay na punong-puno ng pag-asa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na sa loob ng mga pagbulay-bulay, paggunita at pagdiriwang namin ng mahal na araw, pinaalalahanan niyo po kami na ikaw ay nagtagumpay na ang buhay namin ay nagtagumpay na. Walang pagkagapi at walang pagkatalo kapag kami po ay nasa panig mo. Kaya kami po ay nangahawakan sa iyong muling pagkabuhay. Gusto po naming mabuhay ayon sa tagumpay na ginawa mo para sa amin. Pagpalain niyo po kami. Dinadalangin ko po ang mga kalagayan ng aking mga kapatid. Kung sila man ay nasa panahon ng pagsubok at problema, dumadaan sa mga mabigat na pagsubok, lalong-lalo na po sa pagkakasakit, dalangin ko po na ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay ay siyang maranasan nila. Sapagkat nandyan ka para sa amin. Ang kapangyarihan mo ay masagana, naroon ka sa lahat ng dako, at inaangkin ko po na yung mga panalangin ng iyong mga anak ay pinapakinggan mo at maranasan nila ang tagumpay sa kanila pong
mga panalangin. Nakikiisa po kami sa panalangin ng buong mundo sa nangyari pong malalakas na lindol, aftershock sa bansang Taiwan. Dalangin namin ang mga tao na naapektuhan, ang mga gusali, ang mga daan. Dalangin namin, Panginoon, na hindi lamang aming mga kababayang Pilipino na nandoon, kundi po ang lahat ng mga tao. Pagpalain niyo po. Manaig sana ang pananampalataya ng lahat ng mga tao. Pananampalataya sa iyo. Nakikisa din po kami sa panalangin ng aming bansa na kami po ay patuloy na makaranas ng pagkakaisa, kapayapaan at kasaganaan. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos mo. We continue to declare that Philippines is for Christ, sapagkat ito po ay sa iyo, ito po ay ipagsasanggalang mo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, sa iyo ko po sila tinatagubilin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.